Nanood po si Tatay Digong sa inyo. Ha? About PH. Sir Francis, nanonood po si Tatay Digong sa inyo. Uy! Oh my God. Lalong-lalo na kay Doc Charlie Guzman, Pegok family, Monilla family, Vivian Bulaag from Australia, Captain Dennis Duran from San Fernando, Pampanga. Ayun. Ayan na, Kate ha. At syempre, binabati ko yung mga magigiting ha, yung mga bayani ha, si Perla Tumaliwan. Ha? Tingnan nyo ha, dyan sa Cagayan, ako po ay nagpabigay ng 40 toneladang bigas. 40 sa Cagayan. Ay, hindi lang. 5, 5, 5, 5, 10, 10. Aba, mahigit 40 tons, mga 50 tons na yung naibigay dyan sa Cagayan. Ang bayani dyan si Perla. Ang pinamimigay po namin ay commercial rice. Siyempre, yung aking ninong at ninang, yung mayor ng Peña Blanca, commercial rice po ang pinamimigay. Yung masarap na. Opo. Magbibigay din lang tayo. Hindi tayo magbibigay ng NFA. Kasi pagkaya din lang natin magbigay ng masarap, yung masarap na. Una, tao po ang kakain. Hindi ko naman sinasabing hindi masarap ang NFA. Pero sa ganang aking kakayahan, kung maaari po commercial rice na. Ay, we give the best. Opo. Diyan man lang sa bigas, di man tayo makapagbigay ng ulam. Alam naman natin COVID ngayon at talaga namang napakahirap po ng lahat ng mga bagay-bagay. Kung maaari, kung yung iba baka ang ulam na lang ay asin o kaya toyo, mantika, pwede naman ho yun. Kaya lang kung ganun na yung ulam, sarapan na natin yung sinaing at nang kainin naman ho ng tao. Okay lang yung NFA kung may kasamang corned beef, may kasamang sardinas. Pero kung ang ulam ay talaga namang walang-wala na, ay dapat ay masarap na yung sinaing. Mendoza family. Gerald Pro, Cebu City, needs your help, Sir Francis Marcos. Aha, Cebu City, sino ba kaibigan natin dyan? Sige, hintay-hintay lang kayo ha. Bayaning Gala, good PM Lodi, mabuhay po kayo. Mas mabuhay po kayo. Alam niyo po ba na yung inyong subscription, yung inyong like, yung inyong share, kapag sinare niyo po itong ating YouTube channel, marami nag-subscribe, kayo rin po ang makikinabang, hindi po. Para sa inyo po. Yung atin pong mga basher ay umiiyak na. Natutunaw na ho isa-isa. Huwag niyo na hong pansinin. Don't waste your time fighting with them. If they say something wrong, huwag mo nang sagutin. Kung nagsalita sila ng pangit at tipong ayaw mong makita, ang gawin mo, click their profile, report, and block. Ganun kasimple. Kung makikipagtalo ka po, nako, sayang ang oras. Hayaan mo sila. Kung makita nila ako, di masira araw nila. Di ba? Ganun lang kung kasimple yan. At the end of the day, marami po tayong ginagawa para sa higit na mas nakararami nating mga kababayan. Robic Mendoza, shout out, Santa Elena Camarines. About PS, S. Francis, nanood po si Tatay Digong sa inyo. Ha? About PH. Sir Francis, nanonood po si Tatay Digong sa inyo. Uy! Oh my God. Kung nanonood po ang ating presidente sa aking ginagawa, mahal na Pangulo, bahala na kayo sa akin. Ang dami ko na sagasaan, mahal na Pangulo. Ako pinagtutulong-tulungan na Pero ito lamang po ang aking kapamaraanan, mahal na Pangulo, para matulungan ang ating mamamayan, siyempre at ang ating gobyerno. Nanonood po sa tama ba yung nabasa ko? Baka mali. Ayan. Idol nanonood. Sir Francis, nanonood po ang mahal na Pangulo. Oh my God.
Sabi niya, ay, yun po. Yun po, mahal na Pangulo. Bahala na kayo. ah, presidente ng Pilipinas yun, nanonood eh. Nahiya tuloy ako. Okay lang yan, boss. Okay. Totoong tao rin ang si presidente. Ayan nga eh. Ayan nga eh. Si boss, oh. Teka muna, ayusin mo muna yung mukha ko. Oy, bakit ikaw ba panoorin ng Pangulo, hindi ka kikiligin? Sira ka pala eh. Di ba? Yes. Ikaw para kang bali. Ako lang, nanonood din naman ako sa kanya. O, pinanood ko yung mask niya, yung sinuot niya mask. Nagmumura siya, nalaglag yung mask niya. Nakakatawa ako ng tawa. Alam niyo po, kung nanonood man po yung ating mahal na Pangulo, ay bahala na ho kayo sa akin, Mr. President. Alam niyo, ako hoy, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang lalaking tao ho, yung pinagtutulong-tulungan nila ako. Pero okay lamang po yan. Kasi wala naman ho ko intensyong makapanakit ng tao. Ang intensyon ko lang ho, sa unang araw, ay alam ko na agad na napakahirap ho ng ating pinaglalabanan. Napakahirap ho nung pinagdadaanan ng ating republika, ng ating bayan. At sabi ko nga ho, unang-una na ako nakipagtalo sa mga kaibigan ko. Yung mga kaibigan ko, yung mga businessman. Bago ko sinimulan yung challenge, nag-away-away na ho kami. Dahil yung iba ho sa kanila ay alam niyo na, iba-iba ho yung ideolohiya. Iba-iba ho yung prinsipyo. Pero ang hamon ko ho sa kanila ay wag na tayong maging magkakaibigan kung hindi kayo tutulong, sabi ko. Kuda kayo ng kuda, eh wala naman kayong pakialam, eh, hindi nga kayo tumulong kahit ano. So, sa madalit sabi ho, ay nagsitulong po sila. So, na-encourage ko po sila. Marami hong mga nagsitulong. Kasi ito ho yung alam kong paraan para makatulong din sa lipunan. Ngayon, kung darating man ho yung panahon na ako'y pupunahin ko yung inyong ginawa, may masasabi po akong ako'y may ginawa. Kaya may karapatan po akong pumuna. Pero wala naman ho akong nakitang kamalian. Kumbaga, lahat naman ho ay maganda. Kaya ho, nagdesisyon ako sa sarili ko na willing ho akong mag-all out. As in, all out po talaga, mahal na Pangulo. All out po talaga. As in, ngayon pong parating na Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Sabado, Linggo, ay panibagong tone-toneladang bigas na naman po yung aking pamamahagi. At least po ito, hindi nakukurakot. Mahirap pong ibulsa kasi bigas. Biruin mo yung halagang 2,000 eh, 50 kilos yung bubuhati, kaya mahirap pong nakawin. Bigas ho kasi eh. So hindi ho pera. Bigas ho. Binabati ko ang ating mahal na Pangulo dyan sa Malacanang. Nanonood daw ho eh. At syempre, John Paul PH, Chino Boy, Romel Conanan, Mocha Aiden, Wilma Hoyla, Jami Jami. So yun po. Kaya po ako nag-vlog ngayon para batiin ko lahat ng ating subscriber. Kung hindi po ako nagkakamali, ang ating pong YouTube channel ay may kulang-kulang 700,000 subscriber within the period of 2 weeks. At ang ating pong Facebook, kung yun hong intindihin si Facebook, nasa 15 milyon ho yung aking followers, bigla ho nilang nilockdown yung aking page. Galit sila sa page ko. Galit sila sa page ko. Ito. Global Viral Channel. Good evening, Sir FLM. God bless. God bless din po. Hello, Sir Francis. Pa-shout out po from Davao City. Sobrang idol po namin kayo. Sana po makaabot yung tulong nyo dito sa Davao at sa Digos City. Sana po mabasa nyo ito. God bless, sir. Meron ho akong gustong i-challenge dyan sa Davao. Ito yung magiting na lalaki to. Pero hindi ko pa kasi ito nakaharap ng personal. Pero ang pagkakaalam ko, yung magaling daw na lalaki yan. Eh, ang hirap namang i-challenge. Kaya ang challenge ko na lang, yama, is yung mga kaibigan ko. Bakit po gusto nyo? Baka mamaya magpadala na 10 truck yun. Baka mamaya ako magpadala na 10 truck. O eto, kasi magiting daw na lalaki to. Doon sa mga nakakakilala, magaling daw. Eh, itong taong to hindi ko mahusgan. Lahat ng aking narinig dito na may pagbibigay din. Kung sasagutin niya ako, maraming salamat. Kung hindi niya ako sasagutin, maraming salamat. Pero yung pangalan nito, putok na putok doon sa Davao eh. Ayokong banggitin to, pero may pandemic tayo ngayon. Bahala ka, partner,
kung sasagutin mo, Nelson Sala. Yeah! Nelson Tata Sala. Sina-challenge kita, isang truck na bigas, pamigay mo dyan sa mahihirap daw, sumarting Digos. Digos Davao, ha? Kung sumagot ka, salamat. Kung hindi, salamat din. Hindi tayo personal na magkakilala, pero naririnig ko, marami nagsasabi ng iyong kabutihan. So, Nelson Tata Sala, sina-challenge kita, isang truck na bigas, dyan sa mahihirap na bayan ng Digos. O, ayan po, mga taga-Digos, ha? Sabi niya, Prince John Ray Apasible. Hello, Sir Francis. Pa-shoutout po from Davao City. Sobrang idol ka po namin. Sana po makaabot dito ang tulong nyo dito sa Davao at sa Digos City. Ang alam ko lang naman pong mga magagaling na tao dyan, mga Duterte, si Pangulo, pamilya niya, may naririnig po ko isang pangalan dyan. Baka sakaling ngayong may araw ng epidemya at sumagot. Kung sumagot, salamat. Sasalamatan kita. Magbe-bless ako sa'yo. Kung hindi naman sumagot, ay okay lang. Kumbaga, kasi yung sa akin is kailangan tayo ng ating republika. May epidemic tayo. Baka sa ganitong pamaramaraan, makatulong tayo. Nelson Sala, kung makakarating sa iyo to, Nelson Tata Sala, china-challenge kita, isang truck lang na bigas para sa mahihirap nating kababayan dyan sa Digos and Davao City. Dyan sa Digos, Davao. Magandang gabi. Diyos ko po, kung sino-sino na to. Damay-damay na. Damay-damay na to. At least, tayo yung bayani ngayon sa mga bagong henerasyon. Oh? Aro Cable Vlog TV, support you, mabuhay kalakay. Saludo po ako. At nga po pala, total, nandito na rin lang ako kung talagang nakikinig ang Pangulo ngayon. Mahal na Pangulo, kami pong magkakaibigan, especially yung aking best friend, si Bernard, ay willing po kaming mag-all out para matulungan ang ating gobyerno sa ganitong pamamaraan. Opo. At sana po at nananalangin kami na sana matapos na po itong ating pinagdadaanan. Kami po ay simpleng mamumuhunan lang na marunong lang kong kumita. At yun nga po, dito man lang sa ganito ay mapairamdam namin na ang hirap pong maggobyerno. Totoo yan, napakahirap pong maggobyerno. Ito lang ang ginagawa namin ay napakahirap na ano pa kaya yung maggobyerno ka. Kaya wag po kayong panghinaan ng loob, Mr. President. We got you. At any cost. Pero ayaw ko pong gusto ko lamang po ng pribadong buhay. Yun lamang po ang aming gusto, pribadong buhay. At matutulong po kami kahit sa maliit na munti naming nakakayanan. Ayun lang po. Kaya po kami, all out kami dito sa ating epidemic. At sana naman po yung ibang mga mayayaman dyan, kasi po maraming klase po yung mayaman. Meron po tayong tinatawag na mga tycoon. Okay? After ng tycoon, meron tayong tinatawag na elitista. After ng elitista, meron tayong alta sociedad. Ayan. Tapos, mayaman, and middle class, and poorest among the poor. So, ang classification po kasi ng ating kabuhayan is, yung mga tao po dito is A, B, C, D, E, F, G. Ayun po. Yung G po, yun na po yung mga palaboy. So, yun po. Pero dun sa mga naglalakihan, wala ko narinig eh. Puro nasa middle class ho yung uma-action. Yung mga businessman na kumikita lang din ng milyon. Pero yung mga kumikita ng bilyon, maaaring gumagawa sila pero hindi ko yun alam at di ko pa napapansin sa panahon ngayon. Ang tanging nalalaman ko po, ang gobyerno ay gumalaw at nagbigay ng 200 plus billion. Pero hindi po talaga sasapat. Hindi po sasapat. Yung pong may nagsasabi pong kumpanya na nabanggit ko na sinasabi, dati pa sila tumutulong. Lahat naman ho tayo, dati pa tumutulong. Ako nga, dati pa tumutulong. 2007 pa lang tumutulong na ako. Hindi na ho dapat natin ipangalandakan yung dati pa tayong tumutulong. Ang sinasabi ko po is yung ngayon. Dahil may epidemya tayo eh. Yung isang kumpanya na binira pa ako pabalik, hindi alam ni Mr. Marcos na dati pa tayong tumutulong. Wow! Ako rin ho, dati pa rin tumutulong. Hindi pa kayo kumpanya, hindi pa ko naririnig yung pangalan ng kumpanya nyo. Tumutulong na ako. So wag niyo sabihin sa akin na ako'y nagkamali at kayo'y dati pang tumutulong at patuloy na tumutulong. Lahat ho tayo, ako dati pang tumutulong at patuloy na tumutulong. Ang sinasabi ko lang po dito, sina-challenge ko kayo ngayon.